resignation ni Mayor Magalong dito sa ICI. Alam mo, sa totoo lang, kasi alam niya naman na bawal na yan na hindi talaga ubra na maging kahit na ang posisyon niya dyan. Ewan ko bakit nagpilit-pilit pa. Alam niya na yan Insan kasi nung una kasi nung nagsisimula pa lang buuin yung ICI na yan, itong si Magalong, dikit na talaga sa presidente. Ayun na nga. Nagbida-bida siya, ito maraming problema, ito, ganito, ganun. So, syempre, yung pagiging polite na presidente, gusto mo ba? Sige, ikaw, gusto mo Ang dami kasi niyang sinasabi. Ang dami niyang hanash. Pero nag-aantay tayo. Ewan ko kung ganun din kayo. Ako nag-aantay kasi na magsiwalat ng kung ano yung nalalaman niya. Pinipwersa na nga ni Senator Trillanes patungkol dun sa rock netting, di ba? Pero parang baliwala parang wala rin. Ibig sabihin baliwala rin na nandiyan ka kung hindi mo rin pala maisisiwalat yung mga alam mo na sinasabi mo. So, ibig sabihin, pagiging selective. So, may pinipili siya na tao. Kung hindi pinipili, pinoprotektahan na tao. Parang ganun ba yung labas? Especially, napag-usapan mo yung rock netting, pero ano na yan open to the public naman ito, na nung panahon to ni Digong, na dumoble ata yung presyo ng rock netting dyan sa Baguio. At yung tinuturo nga dyan na nag-procurement ata dyan, congressman na kalyado ni Digong. Na dating AXIS. Na ngayon nasasangkot na naman ulit sa flood control. Nasasangkot na naman sa flood control. Itong si Eric Yap. Si Eric Yap. Na tropa nila Tulpo. Di ba? Yun. So, ayun ang isa sa mga question dito kay Magalong. And by the way kasi, ang nakakatawa kasi dito, iniiba nila yung narrative Ang pinapalabas nila ngayon, nag-resign si Magalong. Pero ang totoo, iniimbestigahan muna si Magalong, saka siya nag-resign. Inunahan niya na. Inunahan niya na ng resignation. Kasi nabuking na nga kaya inunahan niya na para hindi nga makabawas-bawas ng kapag kapahiya. Kasi ganito kasi hinahanap ko yung hinahanap ko yung unang statement So si Attorney Claire pala unang nagbanggit na imbestiga talaga siya nung isang araw pa ata. Nung isang araw na pa. Mayroong pag-uutos si Presidente na hindi naman pag-aaralan yung appointment ni Magalong because of conflict of legal interest. team ni Presidente. Kasi nga daw yung intensyon. At saka yung conflict of interest. Isa pa yan. Dahil nga meron palang kontrata itong si Magalong sa may Baguio na ang may gawa ay ang Diskaya. Nako. Syempre, dapat talaga namang para bang kasing nangyayari, nililigtas niya lang yung sarili niya sa mga dapat ding iniimbestigahan sa lugar niya. Pero maganda yung tennis court Nakita ko maganda. Kung maganda yung pintura ba alam mo naman kapag may pintura. Baka na pintura lang syempre, pintura, lagyan mo ng dekorasyon, maganda na. Pero ano ba yun? Existing ba yung building nun? Parang ang building existing. Parang may na lang, renovation na ginawa. Kaya parang yung presyo parang hindi tutugma. Masyadong mahal. Sa 110 million? Kung di ako nagkakamali. At nagkabutas-butas na ang ilang sahig ng tennis court. Kaya naman ang tennis player na si Alias June, minabuti mo ng huwag maglaro. Nakikita mo lang siguro part lang ng, hindi mo perfect yung, siyempre may kailangan bago. Ang nasabing gusali, sinimulang ipinatayo noong ika-6 ng Oktubre taong 2022 at nagkakahalaga ito ng 110 milyong piso. At ang kontraktor, ang St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga Diskaya na nasangkot ngayon sa mga maanumalyang flood control projects. Dahil dito, kwenasyon ng ilan ang pagiging special advisor ni Mayor Benjamin Magalong sa ICI. Kung renovation na lang kasi yun, mahal talaga sa 110 million. At saka syempre, Diskaya yun Siyempre, alam mo na, di ba? Diskaya yung gumawa Hindi ba tayo Pero, sa palagay mo, eto ba si Magalong magiging pa rin, supportive dito sa ginagawang investigasyon ng ICI? Hindi kasi dahil wala na siya? Hindi, kung bida-bida siya, talagang gagawa pa rin ng paraan yan para umepal. Bida-bida talaga daig pa niya ang pinaka head ng ICI. Ayun nga kasi insan ang nangyari kasi dito,
yung pinakatrabaho lang talaga dapat niya advisor. Pero mukhang lumalagpas ata siya sa pag-advise. Ang gusto niya ata, siya mismo mag-lead ng investigasyon. Kaya nga, Yan ang lumalabas ng mga bali-balita. Parang ganun na nga Oo. yung nangyayari na para bang siya na yung parang leader. Maging si Secretary Vince Dizon para bang lagi nang nakadikit sa kanya sa tuwing kahit saan magpunta. Oo nga eh. Hanggang Davao nakakarating sila. O kita mo. Oo, paano nakaraan? Meron pala sa Davao, no? Meron pala sa ano. Na rin ghost project din ng mga Diskaya. Oo. Yun, di ba? So, pero ang pinaka-question ko kasi dito, bakit ano ba yung motivation ni Magalong? Ba't niya ginagawa yung ganyan? Kasi 'di ba, may iba nagsasabi yung mga supporter ni Magalong na para sa bayan ginagawa ni Magalong, para sa bayan 'yan. Syempre yung mga kritik naman ni Magalong, ang sinasabi, may gusto lang maglinis niyan. May gusto lang pagtakpan niyan kaya nandiyan yan. Ay, yun na nga eh. Ngayon nga, meron merong lumalabas na dahu. Oo, sino daw itong politician na ngayon naniningil na ng kanyang mga proyekto na dapat daw i-post. Isa na nga dyan yung isang barangay kapitan na pinagawan ng multi-purpose hall. Kahit man lang daw sana i-post tapos itag daw yung kanyang pangalan. Alam naman natin na etong politiko na ito talagang madalas maturo sa mga maanumalyang ghost project at mga substandard na flood control project. Nako. Oo. Kaya pero abangan natin kung anong gagawin ni Magalong dito sa kasi syempre tayo, ako personally, medyo adun ako sa critic ni Magalong yung kasi, yung intention kasi, yung para sa akin Ano ba kasi tandaan natin ito na yung huling term ni Magalong bilang mayor sa Baguio. Baka na may planong magpasikat, makita, makilala para makatakbo sa mas mataas. Alam mo naman mga politiko di ba? Baka tumakbong baka gusto presidente. Baka gusto niya maging presidente. Pero marami kasing mga nai-issue din kay Magalong tulad niyan, yung mga bakit mo naman hinayaan na kontratahin ng isang blacklist na nga itong mga Diskaya, itong St. Bernard na kumpanya ang gumawa ng iyon tennis court. Anong meron? Yan ang tanong kasi ng marami. Bakit mo kinuha pa na kontratista yung mga yan? 'Di ba? Isa pa. May umuugong nga na baka naman paimbestigahan niya yung nagngangalang Crazy Crawford na ASEC sa housing. Ang balita daw, di umano, mga kababayan, ito daw Crazy Crawford, di umano, ayon sa mga balibalita, meron daw jowa, na isang mayor, na matanda na nauupaw na raw yung ulo. Yung napapanot na ba? Na matanda. Na mayor. Yun daw May wig wala. Wala wala. Pag may wig, kilala ko na yan. Kaya ang tanong nga ng marami, etong si Mayor Magalong, yung ba'y iimbestigan niya rin? Kasi nga, masyadong pabuloso Lavish yung Actually, nauuso ngayon yan. Diba? Yung mga nepo mistress. Nepo mistress. Ngayon, kita mo. Ang tanong nga dyan, baka kasi, dahil nga itong si Mayor Magalong, bida-bida, baka naman imbestigahan niya yon. Total naman nandiyan na siya. Kaya lang, nauna na nga na nawala dahil sa totoo lang sisibakin yung sinabi hindi naman sinibak, nag-resign. Inunahan niya lang. Pero yung din ang punta, sisibakin talaga. Pero yung question kasi dito yung ICI kasi willing silang mag-imbestiga from 2016 hanggang ngayon. Si Vince Dizon ganun din. Ngayon yung Senado ganun din. 'Di ba 2016 hanggang 2025 na daw yung coverage ng investigasyon, 'di ba? Sabi ni Risa Ontiveros, 'di ba?
But ang nagtataka lang ako, bakit kay Magalong, doon pa rin siya nakastick sa 2022 hanggang 2025. Ewan ko, baka ayaw niya na maimbestigahan yung mga mga Duterte administration. Ayan din ng kritisismo sa kanya ni dating Senador Trillanes na may pinipili. Ayun na nga. Pero tingnan natin kung anong mangyayari dito sa pero kasi, alam mo, kung ikaw seryoso na makatulong sa bansang ito, tingin ko kahit nawala ka na dyan sa ICI, dahil naging bahagi ka na, kahit na sandaling panahon lang, tingin ko dapat tumulong pa rin sa abot ng kanyang makakaya itong si Magalong. Tsaka nagpakita naman siya ng mga dokumento kaya nga napabilib sa kanyang presidente. So, to be fair naman kay Magalong, kaya naman siya kinuha ng presidente kasi may nakita presidente sa kanya na ay makakatulong sa akin to, makakatulong sa atin to. Yun nga lang, eventually, ang nangyari, nag-iba kasi yung intensyon, nakitaan ng ibang intensyon kasi. Ayun naman talaga pinakarason dun Hindi yan papaimbestigahan, hindi yan pag-aaralan ng presidente na reviewin yung appointment ni Magalong kung wala silang nakita. Tama. Ayun talaga yung pinaka-point doon. May nakita yan. Ang makakasagot siguro nito, si Presidente mismo, o kaya si Yusek Claire. Yusek Claire. Mukhang hindi disclose nila yan. Mukhang hindi yata nila babanggitin yan. Pero kung kung wala na rin naman, hindi na siguro din mahalaga. No. Mag-focus na lang siya sa Baguio. Tingin ko tapusin niya na lang yung natitirang 3 years, no? 3 years. Kayo naman, Mayor, kayo naman tumakbo sa sa inyong bayan diyan sa Baguio. Tingin ko diyan na lang kayo muna magserbisyo. Oo nga. Tsaka masyado pang maaga And by the way, mamulitika. kasi talaga yun conflict talaga yung insang kasi ang sabi, dapat talaga non-partisan yung ICI. Oo nga, yun na nga. Si Magalong Mayor, so paano magiging non-partisan kung ikaw mismo kahit pa advisor lang, nakaupo hindi ka rin pa rin. pwede. Hindi rin pwede kahit advisor lang Kung kasi kung makikita mo yung mga miyembro ng ICI ngayon, mga hindi politician correct. 'Di ba? Siya lang nag-iisa. Paano nga pinipilit yung sarili Sinisiksik Kahit alam niya na hindi pwede, pinipilit. Biruin mo pa, hanggang kahit na maging advisor na. Kahit nga sa anong posisyon. Kahit anong posisyon, basta ikaw ay public servant o ikaw politikong tao, di pwede. Alam mo, nakakatawa dito yung statement niya. Sabi niya, parang napapabayaan ko pa nga yung Baguio kasalanan pa talaga natin Kaya nga, parang nagkaroon pa tayo ng utang na loob sa kanya, no? Nanumbat pa talaga. Nakita niyo mga kababayan ko, ang pagsisilbi sa bayan wala po dapat kasamang kapalit yan Gusto niya yan siya may gusto niya Ayun na nga, ipinilit niya, isiniksik niya yung sarili niya dyan. Diba? Bakit ka maninisit parang bang kasalanan pa ng mga Pilipino na ikaw nandiyan dyan sa ICI? Hindi mo na lang hayaan yung mga nandiyan dyan na sila yung umaktot, gumanap at mag-imbestiga. Pero ang nakakagulat din kasi dito, medyo madami ding nabola si Magalong. Ang tanong ko ba sa iyo, nakakatulong ba si Magalong talaga? O baka baliktad. Nakakatulong yung ICI sa kanya. Yan, Baka ganun nangyayari dito. Ang sabi ko nga sa vlog ko, nabibuild up yung sarili niya dahil sa ICI. Ang sinasabi ko nga sa vlog ko, ano ba talaga, nagagamit ka ng ICI o ginagamit mo ang ICI para sa sarili mong kapakanan? Yan. Pero marami ring nabola itong si Magalong kasi ako kasi may ako tumingin sa mga comments sa social media. Maraming supporter si Magalong. Pero syempre, tayo kasi ilang taon na tayong political vlogger. Hindi tayo nakatingin sa ginagawa Nakatingin tayo sa intention Yun, laging nakatingin palagi Ano nga? So sana, ganun din sana tayo mga kababayan natin mga Pilipino. No, na tumingin din tayo sa intention ng mga politiko. Ayun na nga. Kaso nga, alam mo na, ang mga Pilipino minsan madali lang talagang mapaniwala. Kita mo, ito pa, yung mga politiko na dati ng mga nasasangkot sa anomalya at korupsyon, binoboto pa rin nila. Kaya nga. Di ba? Tingnan mo, si Villanueva, dati nang nasangkot din niya sa PIDAP. Guilty yan, si Villanueva. Diba? Guilty yan sa sa ombudsman. Tapos si Jinggoy, ilang taon na kulong? 4 o 5? Si Bong Revilla, 7 yata. Oo. Mga ganon.
tignan mo, kita mo naman, ano? Yung pinakamalupit si Erap. Oo. Si Erap guilty talaga ng plunder. Oo. Tumakbong mayor ng Maynila, Nanalo nanalo. pa, oo. Tumakbong presidente ng Pilipinas, nag-number 2 pa. Number 2 pa, muntik pa, no? So, yan, wala. Minsan kasi, sinasabi ko nga minsan, no, wala rin tayong dapat ibang sisihin dito kung ba't nakaganyan din ang Pilipinas. Sarili din natin. Correct. Kasi, Tayo nag-aalala sa kanila tayo nag-aaral sa kanila eh. Kaya lang nga, yung kahinaan ng mga Pilipino na ganon, na naaabuso ng mga politikong mapang-abuso nga. Oo, di ba? Ano ba yung update natin ngayon? Yun, eto, binabagyo ang iba't ibang parte ng bansa at sana nasa maayos na kalagayan yung mga binagyo, ano. Sana bagyuhin din yung mga makukulong kasi malapit na mapakulong. Paano naman babagyuhin, paano naman babahain at babagyuhin yung mga yun, safe yung mga magagandang mansion, no? Pero malapit na. Ito yung next topic natin, no? So, the National Bureau of Investigation recommends the prosecution of 21 person na for case build-up. Nako! In relation to the flood control scandal, no? So, ang malupit dito, no, itong mga kaso na to, non-bailable to. Ibig mo sabihin, mababalik na naman ba yung mga dating nakakulong? Nakalista ba sila dito? So, pangalanan natin, basahin mo na! 21 to. Okay. Unang-una si Saldico. Nako! Tapos, syempre, yung idol ni Sangkay na si Chis Escudero. Nako, teka muna. Isa-isayin natin yan. Saldico, sabi niya, uuwi na raw at haharapin daw niya yung mga aligasyon sa kanya, laban sa kanya. Yan ba totoo? Nawawala naman. Hindi nga malaman kung nasaan siya ngayon eh. 'Di ba? Yun hindi. Nasaan ba siya ngayon? Nung kahapon nasa Madrid, Spain. Ewan ko na ngayon kung nasaan. Parang umiikot na lang din sa buong mundo, parang si Sarah, no. Ganun yata yung mga napagbibintangan na mga magnanakaw. Paikot-ikot na lang sa buong mundo. Pero okay yun kung uuwi siya. Okay, no? Pero uwi ba? Kung uuwi. Hindi kasi tandaan natin nasa ethics na siya ngayon eh. Kapag hindi siya pumunta, o hindi siya umuwi, matatanggal siya bilang congressman. So matutulad siya kay Teves. Parang ganun yung mangyayari. Yun nga parang nagagalit nga kay bagong speaker D. Dahil yung travel authority niya kinansela ni Speaker D. Pinupukpok nga siya no? Tama naman yun. Tapos sasabihin nila yung bagong speaker bata lang ni Romualdez. Malabo. Hindi naman siguro. Siyempre iba naman yung D, iba naman yung Romualdez. Tsaka tingnan nyo naman kung paano siya pukpukin. Pinapauwi talaga. Binigyan nga, ang pagkakalam ko, binigyan siya ng ilang araw lang para magparamdam at umuwi. Nagparamdam naman. Ngayon, nagparamdam na. Mukhang effective yung ginawa ni speaker. Nung una nagmamayabang pa Alam mo, sabi? Kapag ako'y pinilit niyong uuwi, ako'y magre-resign at hindi na ako uuwi ng Pilipinas kailanman. Sinabi niya yun? Oo, sabi ni Saldico. Di ba? Kaso nananawagan din pati yung anak niya yun na nga Hindi daw yung anak matagal nang hindi sila in good terms. At nabubuhay daw yung anak ng mag-isa. Hindi umaasa. Kaya nga gusto niyang pauwiin yung kanyang tatay. Swerte pala ni Saldico kasi yung bill yung allegedly ninakaw niya. So nabawasan pa siya ng bibigyan ng anak niya. Solo pala anak niya di ba? Minsan kasi alam mo yung mga kayamanan na ganyan. Biruin mo lagpas na hanggang sa kabilang buhay mo, hindi mo na mauubos So grabe to, no? Ito yung, diba? Di sa totoo lang, mas malala talaga to sa PIDAP Ay. Kasi PIDAP kasi hundred of millions lang. Ito talaga malala to. Baka kung pagkasama-samahin pa nga siguro lahat, baka trillion pa yan Hindi baka. Yung sinabi mismo ni ni DPWH Secretary Dizon trillions daw talaga tong kasi kung ang pag-uusapan natin from 2000 until now 2025 sobrang laki na talaga nun. Grabe naman umabahang pera. Kasi ito lang halimbawa na lamang isang congressman pala mangungulimbat ilang Saldi ko pa lang kamo. Saldi ko pa lang. Saldi ko pa lang. Grabe naman yung kung yung totoo yung kwento 'Di ba? Kung totoo yung kwento na 'yan. Kasi inaano pa lang natin mga kababayan. Kasi nga po, pa lang 'to Kumbaga ngayon, isa pa lamang po sila sa mga suspect. Hindi pa talaga sila nakakasuhan. Pag nakasuhan, hindi na to di umano.
talagang totoo na yan. Totoo na to. No? Kasi ano na may probable cause na Pero alam mo, tingin mo seryoso talaga, no? Ang gobyerno na panagutin lahat ito, no? Seryoso. Ito lang masasabi ko sa lahat ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung mga mahihina yung utak. Sino ba yan? Sino ba yung mga yan? Kasi, hindi. Kasi, dinadawit nila si PBBM na siyang promotor daw sa korupsyon na ito. Ito lang ang masasabi ko. Alam nyo, wala tayong malay ngayon na ganito pala ang sitwasyon ng Pilipinas kung hindi dahil sa kanya. nagsalita at kung hindi nag-take ng action ng Pangulo ng Pilipinas. Isipin po natin, walang presidente na nakagawa niyan. At mangunguna sa ganitong Correct. kakataon. Hindi nagawa ito ng ibang presidente. Wala tayong malay ngayon. Walang rally na magaganap. Walang magagalit na taong bayan. Teka muna, bakit si Digong galit yun sa mga magnanakaw hindi ba niya ginawa yun? Ewan ko lang. Kayo ba, may naalala kayong napakulong ni Tatay Digong? Yun nga rin yung iniisip ko Meron hanggang si ngayon Dilima. Hindi naman about sa corruption yun Pinersonal Diba? yun si Dilima Ito sabi pa nga ng ating kaibigan na si Anthony Taberna Sabi niya, baka may hindi lang ako naaalala na may isang taong napakulong si former President Rodrigo Duterte na corrupt. Paki-remind. Ito din yung masasabi ko sa mga nanonood ngayon. Paki-remind nyo kami. Oo nga. Mag-name drop kayo. Isa lang, kahit isa lang. Napakulong. Na napakulong. Na naimbestigahan ng malaliman. Tapos napakulong. Sabi ni Greco, marami daw siyang inimbestigahan na. Ito na nga po. Di ba kaibigan mo si Greco? Kaibigan mo ba? Wala namang problema ako kay Pastor nire-replyan tayo ng post na asar na siguro sa akin kasi nga panay ako name drop dine-mention ko kasi siya pero okay naman yung mag-expose Nang alin? Sir Greco okay naman yung mag-expose ganda nun pero ang tanong kasi doon anong nangyari may naakalampag ba kayo ng mga congressman? Yun na nga yun. Natanggal ba nila yung secretary ng DPWH Yun noon? na nga daw yun. Oo. Wala, di ba? Nag-report nga kay Digong. Yun na yun. Ibig sabihin, pulpul ang kung ano mang commission na yun. Pambihira. Kaya nga tinanggal ni PBM Kaya nga giniba Kaya hindi nakapagtataka kung bakit giniba. Galit na galit yung mga kaya daw dumami ang corrupt kasi tinanggal yung ano ba ang record nila? Pag gumaharap nga yun si Greco Belica sa sa halimbawa na lang sa hearing lalong-lalo na kapag may mga sinasabing naaakusahan na nagnanakaw parang wala, hindi ka talaga mapapabilib kasi ang lumanay magsalita. Tapos ang isa sa matindi doon, wala talaga silang napatunayan kasi walang napanagot. Walang napanagot Yung talaga yung pinakaano doon Hindi, ito pa yung malupit. Yung nakakulong nakalaya pa. Ayun. Yun naman pala. Kaya malupit. Diba? Yun, ganun lang po Ito kasi. yung naalala mo nung napikon si Jinggoy kay Kiko. Di ba? Ba't mo naman kasi sinabi yun? Sabi kasi ni Kiko, kung hindi kasi nangyaring pinalaya yung mga sangkot kay Napolis, hindi mangyayari itong nakawan. Sino ba yun? Si Jinggoy. Doon si Jinggoy. Parang intention din ngayon, tinatanong ngayon ni Jinggoy, sino ba pinapatamahan mo? Sino ba talaga? Tingin ko naman talagang intention naman ni Kiko yun. Kasi maraming magnanakaw, hindi lang naman yung mga nandoon kasama niyang senador. Ang dami. Yun ang dapat nga ngayon. Basahin mo na yung susunod kung sino-sino yan. Pero kay Saldico pa lang ang haba. Next. Kanina idol ni Sangkay si Saldico. Ito idol ni Coach. Si Chis Escudero. Nako. Yan. Ay hindi kay Coach nga to. Yan, si Chis Escudero naman yung nasa number 2. Tapos syempre Joel Villanueva, si Jinggoy. Tapos itong alias Beng Ramos na sinasabi nga daw na staff daw ni Jinggoy na parang hindi naman ata totoo, no? Tinanggi yan Tinanggi, oo. Yung alias Mina, tapos yung Yusek Mitzi Lim. Yung Mina, yan yung sa JW ba? Ito ata yun. Na 21 kasi ito. Parang papaawa kapag tinatanong at ini-interrogate sa Senado. Tapos yung sa number 8 si Maynard New. So ito yung kumausap daw kay Bryce. Kay Bryce ata o kay kay Bernardo. Kay Bernardo Kay yan. Bernardo to through Cheese Escudero. tapos si
Carlin Villa, marami, si Bong Revilla kasama. Di ba? Ewan ko ba dyan, lagi na lang sangkot, basta katiwalian, ano? Ayun. Tapos, si yung mga witness, nakasuhan din. Alam mo. Si Bernardo, si Alcantara, si si Rivera. Tapos Yung mga DE yan eh. Oo. So, marami pa dito si Balatbat nandito rin. Driver si yan, Bryce, si Balatbat. si Bryce nandito din. Si JP Mendoza, engineer din to, di ba? DE rin yan. O DE din. Tapos si RJ D. Dumasig, no? So marami to, 21 ito. Yan yung mga district engineer at saka mga kasapakat nila doon Ngayon, sa... ang kaso kasi dito, ang alam ko kasi pag plunder 50 million pataas eh. Tapos kapag collaboration, kapag nagkasabuhatan kayo, so papasok talaga ito sa non-bailable na kaso. So ibig sabihin nito, kapag ito nag-proceed yung kaso na to, nakakulong sila. Habang Hindi nililitis. makakapag Hindi makakapag-bail habang nililitis. May nangyari na yan eh nung panahon din ni Bong Revilla at saka ni Jinggoy. Nakulong sila. Nakulong sila habang nililitis. Ganoon din. Tapos So, ang tanong ngayon natin dito sa mga viewer natin, gusto niyo bang makita na nakakulong si Keith? Gusto niyo bang makita na nakakulong si Joel? Mga bago to, mga bagong ano to. Siguro mga kababayan ko, hindi na mahalaga kung kaninong partido, kung kaninong kasama, kung Marcos ka, Duterte ka, De Lawang ka, Mismo. o Pink Lawang ka. Ang mahalaga kasi mga kababayan, mapanagot yung mga magnanakaw. Correct. Kahit anong kulay meron yan. Pero merong mga wala pa dito. Kasi may mga lumabas din na pangalan na hindi pa kasama sa kakasuhan. Katulad ni Nancy Binay, wala pa dito. O yung pangalan ni Speaker, wala din dito. Wala pa. Lumabas din yung pangalan ni Angara, di ba? Maraming lalabas Wala pa yan. din. Actually, marami pa Pero yan. naniniwala ako hindi lang ito to. Marami Ang pa to. bihira naman, sobrang daming corrupt sa Pilipinas. Halos nga lahat. Kahit ilagay na lang siguro, Mr. President, ganito na lang. Si Marcoleta dapat nandito. Siguro, Joke lang ha. Baka teka mapikon. muna. Hindi, kaibigan natin yun. Oo, pero sabi nila, nangihingi daw, sabi ni Montulfo, parang siya daw, di umano yung pinariringgan na nanghihingi daw ng 1 bilyong piso para protektahan sa hearing sa Senado. Oo, kita mo. Marcoleta? Oo, si Marcoleta daw. Ano yun, brother? Sorry. siguro, mag-suggest tayo kay President BBM. Dami kasi yung buhaya sa Pilipinas, no? Siguro, ilagay sila sa isang isla lang. Magnakawan sila doon. Kakasama sila doon. Pati Para hindi na makahawa pa. Paano yun? Di mauuna si Sarah doon. Baka Si siya Sarah. na lang ang... Siya yung Reyna. Reyna, no? Grabe. Wala Ang bihira. Alam mo, sa totoo lang, totoo yung sinasabi nila na napakayaman ng Pilipinas. Kaya lang, ang nangyayari, napupunta sa mga korap na opisyal ng bansa. Kaya nahihirapan na tayo'y umangat. Imbis na tayo nakabayad na ng mga utang natin, hindi, kundi napupunta pa sa kanila. Biruin mo yung trilyon-trilyon na yan. Kung yan napunta lang sa tama, malamang ang laki ganda. na ng... Ang ganda ng Pilipinas. Ang laki ng progreso. Kaya alam nyo, dapat din talaga natin i-recognize yung nagawa ni BBM. Kasi, kumbaga, magpasalamat tayo kasi nagsalita si BBM. Kasi kung hindi, wala tayong malay ngayon. Hindi kasi isang no, kung hindi niya ginawa to, siya ay magiging worst president sa history. Oo. Kung hindi niya ginawa to. Hindi. Siguro hindi naman sa magiging worst president. Kasi pwede niyang pagtakpan to eh. Halimbawa yung 5,500 na flood control. Pwede siya magpagawa ng mas marami pang flood control na makikita ng taong bayan. na lang. Panakip butas sa issue. nakawan. Di ba? Kahit halimbawa, kahit Pwede. nakita na ni BBM, siguro ito yung ginagawa ng ibang mga presidente noon. Para lang hindi O masira para yung kaibigan kanyang yung administrasyon. build niya, propaganda. Di ba? Pero hindi. Ang ginawa ni BBM hindi po pwedeng ganito. Kasi kung walang tatayong presidente, tuloy-tuloy ang sistema. Hindi matatapos to. Paulit-ulit. At biruin nyo itong magtaka ka na lang sa mga opisyal na to eh. Hindi naman pala boss ganung kalakihan yung sahod nila. Yun na Totoo nga. yan. 'Di ba? Pumapalo Malaki lamang. pa sweldo ni Sangkay. Malaki Diba? pa sweldo mo ron eh. Malaki pa ang sweldo ni Takero diyan eh. Kaya nga, turo mo rin ako. Malaki pa sweldo ni Mike doon. Hindi, walang halong biro. Mas malaki pa yung
offer o kinikita ng mga artista at mga sikat na vlogger. Totoo. 'Di ba? Kaysa sa mga yun 300,000 mahigit. Ay nako, hindi Di mo ba? wala pa sa kalahati Wala. ng sweldo mo yun. wala nga sa 500,000. Ay, eh. wala pa sa kalahati. Oo. Pero ang tanong, bakit may mga luxury car? Bakit may mga Mansion. mansion, mga sanda makmak na mga properties? 'Di ba? May nepo, isla. may nepo mistress pa. Meron pang chika babe. Kaya dito lang tingnan po mo. talaga yan sa Pilipinas. May mga may mga private army pa. Ay, Diba? nakakatakot dyan eh, no? Paano nangyari na kumbaga sabi pa nga ng tito ko na nasa UK, ang mga official doon, parliamentary system sila, 'di ba? Mga official doon talagang empleyado lang sila. Empleyado lang sila ng taong bayan. Hindi sila yung tipong dito sa Pilipinas kapag ka mayor ka, boss ka ng syudad nyo. Ano kasi sangkay eh. Personality kasi eh. Kaya kasi- presidential system. Personality and based tayo eh. Sa kanila, hindi naman ganun. Pero, kumbaga sa madaling sabi, kaya pala ang yayaman ng mga to. Hindi ko naman sinasabi na nangurap sila, pero kayo na lang ang mag-isip kung bakit sila ganun kayayaman, kung Ito ganun pa lang kaliliit yung example sahod dito nila. eh. Kapag tumakbo kang mayor, magkano gagastusin mo? Milyon yan, milyon. Tatakbo kang mayor. Magkano sweldo ng mayor ngayon? 180,000. 100 plus. 150 at 180,000. Ganun lang. Ganun lang. I-multiply mo yan dun sa 12. Kasi 12 months, di ba? Multiply mo sa 3. Kasi tatakbo ka na naman ng 3 years eh. 3 taon ang termino eh. Ikukumpara mo sa nilabas niyang pera nung eleksyon. Sino kayang tangengot ang gagawa nun? Nagagastos ka ng milyon, tapos yung ibabalik sa yung sweldo. Ang lala no? Di ba? Kaya siguro dapat alam nyo, yung the big B na lang muna yung tumakbong kahit mga senador, congressman. Pwede si Jake. Di ba? Si Jake muna. Si Jake. Kuya si Chris. Si Chris. Yan, Medyo na ako sa Sipag yung mga yan. At Di ba wala dito? Tsaka sila Mark Ramos. Pwede na ako sa barangay Tanod. Kasi para magkaroon ng pagbabago, kung gusto nyo ng pagbabago, mga kababayan, subukan nyo naman yung mga tulad namin na talaga namang nakita nyo ng magmahal sa bansang ito tsaka sa mga Parang naka-luxury Parang naka-luxury cars na kami next year. Di ba? Parang tatakbo ka na talaga. Kayo ba kung sakasakali na mabibigyan ng pagkakataon magnanakaw din ba kayo? Tulad ng ginagawa nila? Ako hindi. Kasi hindi naman talaga, wala akong plano sa ganyang klaseng sasagutin ko yan medyo mamaya. mahirap yan. Eto yan. Sabi mo hindi. Kasi kapag ka madadatnan mo pa rin, kapag ikaw naging congressman o naging senador, at yung sistema na yan Sistema kasi. ay madadatnan mo, wala. Ganun Makakainin ka ng sistema. Kakainin ka talaga. Dalawa lang yun eh, no? Pwede mong labanan or sasabay ka lang talaga sa agos. Kasi kahit nga si PRRD, di ba? Sa totoo lang, nung November 6, 2020, nung nilabas niya yun, yun na yung chance eh. Ipakulong mo si engineer ganito, ipakulong nyo si ganito, si congressman kasali dyan, kasuhan nyo. Paano umamin nga rin na corrupt siya Walang ginawa eh. Diba? Walang ginawa siya eh. Dapat at that time Nag-imbestiga, pa lang. diba? Sabi ng idol mo, yung Si kaibigan mo. Belgica? Oo. May mga pinuntahan ba kayo ng mga ghost project? Di ba? Wala. Ngayon nga, nagkakanda huli-huli. Di ba? Maraming ghost. Hanggang sa Daming Davao, namatay. Davao del Sur, Oo. pinuntahan ni Vince Dizon. Sa Davao Occidental, nakita doon, Davao Occidental ba yun? 2021. Di ba? 2021. O yung yung pumping station sa Manila. Sa Manila. 700 million. 2017 Total pa yun. Dinagdag pa sila, di ba? Oo. 2017, walang naitulong. Galit na galit si Isko. Sabi niya, ano ba yung sinabi niya nun? Sabi, Nagalit si Isko kasi syempre, lugar niya yun eh. Tapos pinagawa yung proyekto na yun. Wala palang kwenta. bagkos, lalo pang malupit doon. nakasagabal sa daluyan ng tubig. Ang malupit doon, ginasusan pa ng 100 million ni Bonoan. Grabe, no? Matindi. Ang lupet! Ang lupet! Nako. Siguro, Mr. President, bakit hindi natin subukan yung mga makabago na mga politiko, yung mga bata naman, yung malilinaw isip, na dapat siguro Si Mima. di ba? Hindi, tsaka dapat siguro baguhin na yung sistema na hanggang 40 yung pwedeng tumakbong presidente. Oo, balik na sa vice. 35, pwede na yun. Pababain. Sa US, 35 eh. Oo. Total naman, di ba tayo gaya-gaya naman sa Amerika. O, di gayahin nyo na rin. 35 sa US eh.
Sana tayo din. Hindi yung... Actually, nung napag-usapan yung 35 na yan, yung wala sa survey na maging presidente, biglang tumaas. Si Vico. Biglang pumasok sa survey bigla. sana, ma-aprobahan. Mayroon pa namang mahigit 2 taon eh. Pwede Hindi. pang mailusot Pero kasi yan. ang sangkay kasi doon, ang mahirap kasi doon, nakalagay sa konstitusyon eh. Doon siya nakaukit eh. Yun nga, kailangan magkaroon ng Bubuksan mo yung konstitusyon. charter change. Chacha talaga yun. Chacha. Kailangan yun. Siguro naman, hindi naman magiging sa kanila yun. Kasi nga, ibababa lang naman yung edad eh. Diba? Ang sabi nga nila dati, pag binuksan mo yan, pwedeng buksan lahat. Kaya natatakot ang Senado. Kaya natatakot ang Senado. Bihira. Ayun ang palusot nila. Pero Kaya hindi umuunlad ang bayan natin, mga kababayan. Na ganun, palusot lang nila yun. Alam mo kasi, ito nga nangyari na na mga constitution noong 1987, naging pabor lalo sa mga politiko eh. Kaya masyado na nilang ini-enjoy. Na kapag ka nawala ito, ano pang pagtatalunan nga naman nila? Ano pang pagpapatayan nilang mga posisyon dyan? Di wala na. Yung pinakamalaking mali kasi dyan sa konstitusyon natin noong 1987, yung ang hirap mag-amend. Ayun lang talaga dyan eh. Bago mo i-amend yan, kailangan talagang buksan mo lahat, kailangan talaga from Congress. Bakit talaga? Hindi tulad sa ibang bansa, no? Ang bilis. Saglit lang. Ang bilis nila mag-amyanda ng kanilang Kasi saligang batas. kailangan natin yan kasi yung constitution dapat nag-adapt yan sa pagbabago ng mundo eh. Correct. Hindi yung other way Naka-stuck. around. Naka-stuck no? Marami pa naman politiko dyan, maka 1997 Constitution. 'Di ba? So, ang hindi nila alam, na- ang 1987 Constitution, ito yung ugat sa lahat ng problema sa bansa natin. Ng korupsyon. Political kahirapan. system, di ba? Yung Korupsyon. dynasty. Yan. Diba? Dynasty. Lahat ng yan, alam nyo, wala tayong ibang sisisihin 1987 Constitution. Sistema kasi ang problema dito. Sistema yan eh. Kahit pa sobrang bait ng isang politiko, pag napasok sa politics, 'di ba? Anak lang to nadadala sa kung ano yung uri ng mga buhaya. Nagiging buhaya na rin siya. At kung hindi ka papayag, pag tutulong-tulungan ka. Oo, mayayari ka Baka, dyan. Parang lang yan instance sa kasangkay eh. Parang basketball din yan eh. Kahit all-star yung player mo, kung bobo yung coach, hindi kayo mananalo. naalala nyo ba Ganun din si Father Panlilio? Ayun, ayaw ng korap nun, ha? Ay, biruin mo naman yung koleksyon doon sa mga... Ewan ko kung naabutan nyo yun. Yung koleksyon doon sa mga lahar na truck. Ay, biruin mo ilang buwan lang nakuha niya na yung ilang taon nung sinundan niyang gobernador. Ngayon, ang nangyayari, mukhang yung mga negosyante hindi nagkakaroon. Kaya pinagtulungan, ayun, nangyari, nag-recall. Talo sa bilangan. Uli. Yun, pinrotesta. Di nawala. Biruin mo, kahit na ibig ko sabihin, Pag tama yung mo, kahit na anong pagpuporsige mo na gusto mo itama, nandiyan dyan yung mga buhaya na pagtutulungan ka para mabalik uli yung pangit na sistema na dapat makinabang sila. Tulad ngayon. Yan. Ito pag may mga nakulong, okay yun, may mga makukulong. Okay yun, may mga may imbestigahan. Pero mas okay kung maaayos yung sistema. Kasi Tama. hindi habang buhay andyan si BBM eh. Ayaw nga natin, ayaw nga nang iba i-extend si BBM eh. ito nga yung problema dito eh. Ito yung kinakatakot ko dito eh. Paano kung for example nga, mayroong mapakulong dito, mag-proceed yung kaso. Paano pag nagkaroon tayo ng presidente na katulad ni Digong? Tapos palayain. Baka may palayain din tong mga to eh. Ayun na nga, di ba yun na nga yung nung nakaraan? yun na nga yung ginawa ni Digong, pinalaya yung mga magnanakaw, mandarambong. Sa tingin ko medyo iba ngayon kasi yung tao ngayon galit eh. Galit sa mga galit korap din naman tayo nung kayo na police Oo eh. nga, galit din naman tayo. Baka, Hindi ganun kagrabe yung hype eh. eto. Yung sabagay, ngayon kasi talaga sabagay. matindi yung hype. Kita nyo naman, naglabasan yung mga tao. Ay, ganun Diba? din ang ginawa nila noon sa ZTE, ano ba yun? ZTE deal. ABN, yun. Kaya ang kailangan ngayon, sistema ayusin talaga. Yan. Mag-constitutional reform, wag na tayo magpatigasan ito. Alam niyo yung Senado,
kayang kalampagin yan kung papaano nila Vice Ganda ginalampag nung nakaraang linggo ang mga politiko. Kayang kalampagin yan eh. Pag-usapan naman natin ang etong witness ni Marcoleta. to. Napanood mo ba 'yon, Sangkay? Si Orly Gutesa. Orly nakita ko yun. Gutesa. So ngayon kasi ito, yung nangyari ngayon dito, di ba? Walang abiso yun eh. Bigla na siyang kinuha ni Biglang lumabas, lumitaw. Kinuha ni Marcoleta. O magsalita ka dyan. Tapos, Basahin mo to. basahin mo to. Marami naniwala, pero yung backlash ng pagkatapos, parang doon napaisip yung mga tao, teka lang, parang may mali. Kaya Hindi nga. lang mga tao ngayon, pati mga senador ngayon, nagtatanong na rin. At ipapa-background check nga daw itong si Gutesa. Kaso nagagalit si Marcoleta eh. Todo nga paliwanag ni Marcoleta eh. Ang dami niyang explanation na. Doon sa sa Gikan, Sa Gikan, sa Net25. Sa Net25. Siya yun, si Marcoleta nag-explain yung tungkol sa notaryo. Akala mo nandun siya nung nangyari yung Kaya notaryo. nga, parang alam na alam niya, no? Sabi ni Marcoleta, yung notaryo nun, mali yung date. Paano mo nalamang mali yung date? Nandun ka ba? Kasi alam mo, ako hindi naman ako Martin Romualdez, alam nyo yan. Openly naman yan eh. Bukas yan. At hindi rin tayo tulpo, alam nyo naman yan. Kasi yun yung mga, mga nabanggit doon eh. Na para bang pinasama na itong si Orly Gutesa eh. Biruin mo yung 46 maleta na dinideliver. Tindi yun. Kita nyo? Grabe. Kay Saldico. Tapos kay Saldico, dadaling kay Romualdez. speaker yung 35. Alam mo insan, nalabuan ako dun eh. Alam niyo ba kung gaano kabigat yung 1.6 million, billion? 13 sakong bigas yun na 50 kilo. Kasi yung nagbubot ng fertilizer dati. Hindi kaya ng isang tao yun, 30 sako. Kung kukumpara mo yung bigat. Hindi, marami nga daw sila. Ang nakakatawa pa doon, inakit mo na, ibababa mo pa. Yun na nga. Ako nakakatawa. Pag di mo na lang bilangan sa baba, yun lang inakit mo sa taas. Dahil siguro may elevator naman Tsaka kailangan doon trolley, di ba? Tsaka ilang sasakyan ang kailangan mo doon. Di ba nga sila na sasakyan, 8, ganon. Sila Bryce kapag yung sa kabila. Sa kabila. Sa Pagka kabila. nagdi-deliver daw kay Saldico. Di ba? Pero walang nagtanong, no? Kung ilang sasakyan yung ginamit, no? Wala. Pero nakita niyo yung mga video na may senyas kay Gutesa sa likod. May pag ganon. Yung mga ganun. Parang merong kumukumpas doon kay Gutesa no? Parang merong nasa likod. Ang magiging problema dito ni Gutesa kasi pag napatunayan talaga na Nagsinungaling siya. perjury itong ginawa niya, siya lang mag-isa makakasuhan. Siya lang mag-isa. Kahit sabihin niya na binitbit siya ni Marcoleta, siya lang mag-isa makakasuhan. Nako. Kasi si Marcoleta, senador. Nangyari yun, meron siyang immunity kasi. Senate hearing. Senate hearing. Yung senador, merong immunity yan pag may Senate hearing. So, hindi makakasuhan si Marcoleta dito. Paano yung yung sinabing nagsama si Defensor. Mike Defensor? Alam naman natin yan. Inamin niya rin, no? Inamin din ni Mike Defensor At pala. saka no? binanggit ni Marcoleta kasi binanggit din, no? na inuna na sinabi na tumawag daw itong si Mike Defensor sa kanya na meron daw Pero siyang kasi si Mike Defensor may na yan eh. May history na yan ng ganyan eh, yung tanim witness. Ginawa niya na kay yan eh. Bata ni yan. Kay Ador Mawana eh. Di ba bata ni Gloria yan? Oo. Ginawa niya At na kay saka, Ador Mawana yan eh. Maka Duterte din yan eh. Akala ko nga loyalista yun. Si pala. Alam mo naman ang politiko. Akala mo puro akala natin ganon. Pero yung totoo nakikipaglaro sa patentero. Nako, yung backlash ngayon ng nitong si Gutesa, yari talaga sila Marcoleta eh. Talagang dinudurog sila ngayon ng taong bayan. Di may kasi, yung halimbawa ako, una kong napanood yun, okay grabe, gulat na gulat ako. Dami. Nakakagulat talaga sa una. Oo, nakakagulat. Pero pagkatapos ng hearing, pagkatapos, parang teka lang. paano yun? Halimbawa yung pagdi-deliver. Di ba yung napapansin ng mga kung ganun karami, yung kapitbahay? Tsaka exclusive subdivision yun. Kaya nga. Pagpasok mo doon, nakalagbo ka Kaya na. nga. Yun nga. Tapos, hindi sa lahat ng pagkakataon. tapos nagkabuhol-buhol yung mga sinasabi.
nagkabuhol-buhol na yung mga sinasabi niya. Na. Lalong-lalo na nung nasipat na siya ni Erwin Tulfo. Ay, naku. Doon na nagkalat. Ngayon yung drama nila ngayon ng mga DDS, nagtataka ako nag-iba na yung narrative ng mga DDS ngayon. Dinadamay na nila ngayon yung Marines. Ito sila Mark Lopez, sila Ed Alunan. Bakit dinadamay? Kasi Marine daw Kasi Marine daw eh. Marine daw si Gutesa. Style nila yan? Yan si Pakis, sino pa ba dito? Si Tiglaw. Ito rin no. Ngayon na ang style drama kasi nila. ngayon nag-implicate sila ngayon ng Malis na baka kinidnap kasi nga hindi na nga sumasagot sa mga tawag tsaka text, baka daw kinidnap daw. Baka Tinakot. sila ang gumawa nun. Yung mga nagdala. Kasi nga, palpak eh. Pumalpak ka, kaya wag ka na magpakita. Parang gano'n. Kaysa masipat. Oo. Di ba? Kaysa may ikanta. Tumakas ka na. Kaya nga kanin nung pinapanood ko si Gutesa, ay tuwang-tuwa si Insan Mike dito. Di naman. Pero nung natapos, teka lang, parang may mali ata. May mali talaga. May mali ata. Mali. Minsan mali. Ikaw kahit na ayaw mo, pero mali talaga mali talaga eh. Alam Mali mo talaga naman eh. tayo. Yung tipong pumunta. Kahit ayaw ko pagka mali. Yeah. Di ba? Tama yun. Yung tipong pumunta na si Marcoleta, basahin mo. Nilapitan, no? Nilapitan! Basahin mo yan. Paragraph 20. Sabi ko mga kasama ko na nanood. Ano nangyari? Wala na! Wala nang mabasa! Bakit mas alam pa ni Marcoleta yung yung statement? Para mas kabisado pa ni Marcoleta yung... Mali nang binigay mas kompleto yung hawak ni Marcoleta kaysa sa hawak ng witness. At saka yung malupit kasi dito, yung simula nung sinabi ni Gutesa, Na kaya ako nandito para protektahan yung pamilya ko. Di ba? Yung sabi niya. Tapos nung binibigyan na siya ng WPP, ayaw niya na. Ayaw niya. Siya na daw, siya Kaya na niya daw na kasi may baril daw siya. Kaya niya na daw ang sarili niya. Yung pamilya niya. Akala ba? So, anong intention mo ba't ka pumunta doon? Akala ko ba pumunta ka dyan para protektahan yung pamilya mo? Tingin ko bobo yung nakuha nilang witness. Yun lang yan. Si Bato talaga. Kaya mo yan? Marines ka talaga. Di ba? Parang parang lahat sila, kulang na lang gawing bayani. Di ba? Kaya ka ngayon ng mga DDS. Babayani ng mga DDS yan. Tapos hindi makita. Ayun na nga. Alam mo, yung mga DDS, minsan talaga mapupurol subukan mo. Yang sila, mga nasasangkot. Sino? Sila Villanueva, Jinggoy, si Rebilla, Chis Escudero, Binay, sino pa? Yang mga yan. Nasasangkot na yan Subukan nyo na magkaroon ng eleksyon at kumampi kay Sara yan. Sigurado boboto nila lahat yan Ganun kamangmang yung mga yan Wala nga sa bayan yung kanilang yung kanilang puso. Nasa isang tao ng politiko lang. Hindi naman talaga sila makabayan kasi kung makabayan sila, kahit pa sinong tao yan, kahit pa kakampi ni VP Sara yan, kung nagnakaw ng pera sa taong bayan, managot! papanagutin nila yan i-call out nila yan. Yung qualifications nila para sa political nila, basta kaaway mo si BBM tsaka admin, dun sila kakampi. Di ba? Ganun yung... Kapag inaway mo, kahit sa atin dito subukan mo na awayin ngayon ng admin. Mamaya nandiyan yung mga DDS. Opo, ang galing-galing nyo. Panay napuri sa'yo Subukan mong awayin si Digong. Sabihin mo na hindi naman talaga makakawin. Niloloko lang nila yung tao. Sasabihin nila, sinungaling ka. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Tama yun. Tama? Ganyan sila Ganun Ewan ko ba bakit ganun yung At nila. saka yung pinakamalupit kasi dito, di ba kahapon, meron palang invitation sa kanya si Secretary Boying Rimulya. Sino? Si Gutesa. Hindi dumalo. Hindi pumunta. Kasi bago ka pala makapasok sa WPP, kailangan ma-evaluate mo na yung statement mo. Baka doon siya mabuking kasi. Natakot. Natakot kaya hindi pumunta. Hindi na nga raw matawagan. Oo nga, nasa na yung witness nyo? Mga Marcoleta, Senator. Ba naman kala ko naman okay. Alam nyo ako aminin ko kung yung inyong witness credible talaga, susuporta ako sa inyo Dahil gusto ko doon ako sa tama. Doon tayo sa totoo, di ba? Kahit pa kayo yung mga DDS, sumusuporta kay Digong, wala sa akin yun. Basta totoo. Hindi man ako pumapabor kay Speaker Martin.
nakikita nating mali yung mga diskarte nyo eh. Ano ba sasabihin? Kulang na sabihin kung anga-anga talaga eh. Bawal yung Métis. Oo. Sayang, pupunto sa sana si Insan. Tontuwa si Insan dito. Sabi ko, Mukhang dadali na. Kasi ang inaasahan ko magsasalita si Bernardo eh. Hindi nagsalita eh. Yung pala, meron palang backup na siya. Eto na. Nung narinig na yung pagdadala ng mga pera, wala na. Eto na nga. Tapos bandang gitna, biglang hindi na alam yung paragraph 20 kung ano kasunod, papatay na. At saka, ang nakakatawa doon, yung nilaktawan pa talaga niya kung saan nakalagay yung pangalan ni Martin. Kaya nga, Doon yun ang basahin mo. nagagalit tuloy si Marcoleta. Galit na Ang dahil galit. pa nilaktawan yun, pa talaga nilaktawan yung pangalan ni Martin na paragraph. Sabi ni Marcoleta wag mo kasing wag ka nang mag-a-adlib. Basahin mo yung salaysay mo. Wala ka nang gagawin, babasahin mo lang. Ano ba? Galit na galit. Isipin mo, ang dami pa ng laktawan, yun pa talaga pinaka-importante nilaktawan mo. Doon ako natawa talaga eh. Ang halakha ko nung narinig ko si Marcoleta. Pero ang nakapagtaka dito, ano na naman yung intention ni Marcoleta? Ba't niya na naman ginawa na naman to? Ewan ko. Siguro. Ano niya na naman dito? Siguro, nagkumpiyansa dahil kay Mike Defensor. Dahil syempre, kakampi. Alangan naman na eto lalaglag ako. Pero minsan, alam nyo, naiisip ko ano kasi ang isip ko, no? Wag magagalit yung mga nakikinig ngayon, ano? Minsan isipin nyo baka naman diskarte naman ni Martin yan. Para guluhin. Para guluhin. Sa palagay mo, di ba? Kasi pwede namang gawin yun Ang bihira si Martin pala di ba? Papasukin nyo to. Tapos magkalato. Parang ito tanga to, papasukin nyo. Masisira na kredibilidad na itong tulad ni Marcoleta. Ang bihira. Pero ngayon kasi, speaking of Martin Romualdez, so nagbigay rin siya ng statement. No? So ngayon, abangan din natin kung ano yung magiging action niya. Kasi sabi ni Congressman Yeda, yung asawa niya, ito daw yung first time niya nakitang magalit si Martin daw ng ganyan. Nako. Total legit ba yung statement na yun? Hindi, mukhang legit. Legit naman yun. Legit yung yung kulay black lang. Legit yun, no? So, mukhang kung talagang wala siyang kinalaman dito, tingnan natin kung anong gagawin niya dito kay Orly Gutesa. Di ba? Kasi ito yung first time na nabanggit siya ng directly direct Parang sabi nga ni Ito pilit yun na pilit, sabi ni Speaker Martin. Pilit na pilit. Talagang pinipilit nyo na idamay ako. Hindi, pero to be fair naman talaga. Kung meron talagang malakas na ebidensya na sangkot si Martin dito, talagang babatikusin natin talaga yan. Syempre. Oo. Wala pa Teka. Yan yung hinihintay ko kung meron talagang matibay na ebidensya. What if? At matibay na testigo What if nga? What if? Kung si Saldico ay ikanta, si Speaker. Ayun, maraming alam yun. Nako, patay Maraming na. alam yun. Kasi Maraming alam yun. Ito yung sinasabi kasi ng mga critic din ni Saldico tsaka ni Martin na hindi daw kikilos tong si Saldico nang walang basbas si Martin. Nako, eto napag-uusapan so, posible yun. Pero syempre, kailangan pa rin talaga natin ng ebidensya talaga na totoo yun. Teka, napag-uusapan natin itong si Martin tsaka si Saldico, no? Itong naratibo ngayon ng mga DDS, ang pinagkakalat na may chismis daw na sinabi daw ni Presidente na may instruction sa ICI na hanggang kay Saldico lang daw yung investigasyon, hindi na pwedeng umangat kay Martin Romualdez. So, fake news daw yun. Fake news. Sinong sir sila doon? Ayun na nga. Magaling nga silang gumawa ng mga kwento-kwento, di ba? Diyan sila sanay. Magagaling talaga yung mga DDS sa ganyan. Alam mo, Insan tsaka Sangkay, no? Yung ganyang klaseng fake news. Ako di ko kaya yun kung na nagbalita ako tapos na fake newsan ako. Parang naiya ako sa sarili ko. Teka, parang mali ata. Itong mga tapang na fake news, kapag gumawa na sila ng fake news, mag-move on lang Hindi, tuwan-tuwa pa yung mga yun. Ganun lang sila, mag-move on lang. Gagawa naman tayo ng bago. Halimbawa yung di ba, yung USB. yung papel. Polvoron video. Hindi, kasama yan. Pero yung latest,
yung ni-reverse nila yung video ni Alcantara. Yung sa inabot. papel. Oo. Sabi nila, kita nyo. Kita nyo. Kita nyo, grabe, no? Oo. Yung papel daw, yung testimony daw ni Alcantara, pinalitan ni Remulla. Hindi naman pala. Yung pala, ni-reverse lang pala yung Ni-reverse. video. Oo. Kaya ang dating, kinuha, tapos Dinaya. pinalitan. Oo, dinaya Ang papel. nila yung video. Pero yung original na video, binigay ni Alcantara yung papel, tapos kasi para Umalis. makita rin ng iba yung testimony na yun, magkaroon ng copy. Oo, dinaya nila yung video. Galing. Tapos ngayon, wala lang sa kanila. Oo. Ang bihira. Bali, wala. Tapos wala na, di ba? Wala na. Pero Ngayong na-booking sila. Gagawa naman ng bagong fake news. pero ganun kapag ka sa kampo ni Presidente yan, nagwawala na yung mga yan. Gusto na ng people power agad Oo, yan. correct. Di ba? Kaya nga tayo, ingat na ingat tayo sa ganyan eh. Na kung maaari, bago tayo magsalita, talagang dapat sure tayo eh. Sabi ko nga sa iyo, sino ba kasi ang desperadong gustong mang-agaw ng posisyon? Siyempre, yun yung magmamadali at gagawa ng kahit na anong mga hakbang. 'Di ba? Tayo naman didepensa at ipagmalaki, i-anunsyo yung mga nagagawang proyekto ni Pangulo. Yun. At siyempre, kung may mali naman, hindi naman tayo yung nananatili na mali, Mr. President alangan naman hindi natin batikusin. Hindi naman Tsaka tayo ganun. speaking of of presidente, kung babalikan natin yung statement ni Gutesa, nilalapit niya na sa presidente yung statement eh. Di ba merong parte doon na nakapag-deliver na nga kami sa Malacanang eh. Yan na. Di ba? Papunta na doon Papunta na sa presidente yung yung bintang nila eh. Yung ano bang lugar yun? Yung sinasabi Malacanang niya. village ata yun. Malacanang village. Na meron daw bahay doon malapit si Martin. Yun. So syempre, pwede mong sabihin, ay malapit sa Malacanang yun. Baka pwedeng i-deliver ni Martin sa presidente. Siya Baka naman ang pwedeng magbibigay. Oo. Wala, dumaplis lang eh. Wala nga Pero ngayon, di ba, inaano na? Wala nga tira Pinapacheck na yan ni Lacson. Ni Senator Ping Lacson. Pero wala talagang tira yung si Orly Gutesa na yun. Oo. Parang ang tangay. Sa totoo lang napaka, ano ba yan, Marcoleta? Ang believe ko sa'yo, idol ko yan dati. Oo. Mahusay ka eh. Kahit din ako. Tapos pumatol ka sa ganyang witness, ano ba naman yan? Diyos ko. Oo. Dapat kumuha sila ng mga kagaya ni Takero eh. Yung Diba? mga Yung marunong sumagot. Yung marunong sumagot. Tsaka hindi lalaktawan yung isang paragraph doon. Nasakto pa nandun yung pangalan ni Martin. Pero mo, babasa na lang, ano? Tsaka bihira. dapat merong isang paragraph doon, puro Martin ang pangalan. Ganon. Diba? Dapat ginandahan pa nila at isang araw si Martin ay nasa kwarto. Saka maraming question Inatok doon. ko, may dala akong isang sakong pera. At saka may question pa dito, no? Kasi merong legit talaga na nagdala ng pera kay Saldico. Yung mga driver ni Bryce. So, parang ano ba? Kung lagi, Dinugtungan lang, ano? o kung lagi kayo nagdadala ng pera, hindi ba kayo nagkatagpo? Para sa nagdala ng pera. Hindi siya kilala eh. Hindi siya kilala ng nung mga totoong nagdala ng pera. Yan yung mga Diba? bagman talaga. Kasi for example kasi, yung mga bagman na yan, nag-collaborate doon sa kwento ni Bryce eh. Yung kwento ni Gutesa, walang collaboration eh. Kwento niya lang mag-isa eh. Wala man lang sumusuportang CCTV o kahit man lang group chat na message. Diba? Sabi niya may message daw. Wala eh. Pero Talagang- naniniwala ba kayo sa kwento nila Bryce Hernandez saka si Alcantara? Nagko-collaborate yung kwento eh. Kasi ako Pero, nung una, obvious naman talaga na meron pa silang hindi sinasabi. may reservation pa. Meron Ako pa. naniniwala ako, pero meron pa talaga, Meron mas pa. malalim. Pero ang sabi, nasa ICI daw yung mas malalim na information. Di ba merong binanggit si Attorney Fortun na marami pang mga senador. Malalim daw talaga. Malalim sa ICI. Oh. Ang kinagandahan lang doon, hindi nila nilalabas. Ayaw. Walang live. Kasi sobrang ano daw ng mga information na inilalabas. Grabe, no? Walang media nga eh. Walang Medyo media. delikado daw talaga. Medyo delikado. Kaya nga, kung ano nila yun, very dangerous kapag inilabas sila. Maaaring manganib yung buhay ng mga yan eh. Kasi matatarget sila. So, ang mangyayari dyan, magugulat na lang tayo. May mga Mahuhulihin bigla na. nang mahuhulihin. Sana May bigla ganun. nang, may nakasuhan na. Okay Sana rin ganun. Nakatago lang eh. Yung Kaya information. ang problema, baka mamaya isipin ng ibang mga kababayan natin dahil tinatago, baka may poprotektahan. Diba? O kaya kailangan maging ano rin ng gobyerno, maingat
sa ganyang pagkakataon na maaaring isipin May ng taong umihiling na bayan. nga na ano na gawing public na yung mga hearing ng ICI Pero para saan, para mas okay ng ganyan na lang Tingin ko mas okay na nakatago Na nakatago. Kasi delikado buhay nila dyan. Hindi na mga halimaw yung kalaban nila dyan eh. Grabe, no? Matindi. Di ba nga may mga nauuso yung mga... makapangyarihan, tapos may mga pera pa yung mga yan. Diba? ano lang naman yung mga nagigisa doon. Eto nga, Hindi naman mga malalaking tao yun. Mga makakapangyarihan pagdating sa natin, hudikatura, pero hindi sila yung katulad sa mga kongres na may private army. Eto nga yan eh. Biruin mo, ninakaw niya sa kaban ng bayan, tapos gagamitin niya rin. Lalaban din sa gobyerno kapag ka nagkasuhan. Saan ka nakakita ng gano'n? Kaya nga Parang ganito lang yan, insan. Halimbawa, inutangan kita ng 1 milyon. Pangako ko, next month, babayaran kita. Abay, 3 buwan na, hindi pa rin ako nagbabayad sa'yo. Nung sinisingil mo na ako, awayin na kita. Kakasuhan mo pa ako gamit yung perang tinutang ko. Kakasuhan pa kita. Pinost mo ko. Kakasuhan kita. Sasabihin ko, pinahiya ho ako neto magbabayad naman ako ng utang para kaya lang hindi pa ngayon, may kaso ka pa. Gamit yung pera mo. Ang pangkakaso ko sa'yo, parang ganun Ganun yung mga ginagawa nitong mga ito. Matitindi. Nakakakilabot itong Pero matindi talaga to. Kasi, discovery ng Ito yung pinakamalaking kurako talaga sa tingin ko sa history na ng Matagal na kasi to. Matagal nang... Pero ito talaga, kasi billion talaga yung... matagal nang nangyayari. Trillion ang pinag-usapan natin dito. Parang nandyan na nga lahat yung utang natin, Kaya nga. Ngayon lang talaga naungkat. Ngayon lang may nag-ungkat pala. Di ba? 300 million, 600 million? Di ba? May 10 million nga lang ako, baka okay na ako sa buhay ko siguro. Sila talaga, hindi talaga sila nabusog Parang kulang yung 10 million. Hindi pa, mga 50 million Hindi ko siguro. maramdaman Yung Kaya dapat may makulong talaga. Mga 20. Okay na ba kayo? Solve na kayo sa mga 20 na personalidad na makukulong? Kulang. 20 senador, okay na yun. Hindi, 20 senador. 20 senador. Ay, ang dami naman. Tapos, senador, parang inubos na sila no? mga 20 ang sobra sa 200 na congressman. Okay, ganyan, 220. Mga ganon, siguro tatanda na o matatakot na yung iba. At baka wala nang tumakbong politiko kapag ganyan na mangyayari. Sa palagay mo. Ganyan kahigpit, no? Ganyan na kahigpit. Pambira. Wala nang tatakbong mga politiko na magpapatayan dyan. Baka mamaya, ikaw na manalo. Diba? Ito Sa'yo na lang yan. Sa'yo na yung pwesto. Mamaya, makulong pa ako dyan. Diba? Parang gusto ko talaga ma-visualize na si Kiss nakakulong Parang mini-visualize paano na si, Si Hart. Andiyan naman si Chris Ulo, pwede naman. Talaga. Hindi na nga dumalo sa kanyang event sa may Paris, sa Europa. Kasi nga daw dahil sa nangyayari. Baka wala na pamasahe. Hindi, paano ba naman walang pamasahe, kwintas pa lang 300 million na mahigit ang halaga. Yung kwintas ng aso. Di ba? Magkano yung kwintas ng aso niya ni Hart? 10 million ba? 10 million ata? Grabe, di ba? Aso pa lang yun Kwintas ng aso ni Hart. Hindi ba sila nahihiya sa mga kababayan natin na ngayong oras na to hindi alam at aligaga kung saan kukuha ng kanilang panghahapunan? Hanggang ngayon nakalubog pa rin sa baha. At nakalubog pa rin ang mga paa sa baha. Ang mga bahay nakababad sa baha. At walang makuhang makakain. Kita mo? Itong mga ito, ano ang nasa mesa nila? Di ba? Hindi ba sila nahihiya niyan? Nako, ewan ko na lang. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha,
Diyos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi